Yumanig ang lupa habang papalapit ang tila walang katapusang hanay ng Royal Knight sa Hernard. Sa unahan ay nagmamarcha ang mga piling kabalyero na may perpektong pagkakahanay. Mistula silang isang higanteng alon ng kamatayan na walang sinuman ang makapipigil. Mula sa ibabaw ng pader, pinagmamasdan ni Duque Vieto ang tila walang katapusang hukbo. Sinabi niyang kahit isang tingin lamang ay sapat na upang malaman na lampas ito sa ilang daang libong sundalo. Sa kanyang tabi, bakas ang matinding takot sa mukha ni Sanchez. Kinumpirma niyang tama ang lahat ng impormasyong natanggap nila. Unti-unting naging malinaw sa kanila ang nakakatakot na plano ng emperador. Tuluyan nitong pinabayaan ang hilagang hangganan. Sa halip na harapin si Roman Demetri, dinala nito ang buong 1,000,000 hukbo sa Hernard upang durugan ang rebelyon sa isang bagsakan. Habang pinoproseso nila ang nakakatakot na katotohanan iyon, napunta ang kanilang pansin sa isang malaking gintong watawat na malakas na hinahampas ng hangin sa unahan ng hukbo. Biglang pinagpawisan si Sanchez nang agad niyang makilala ang kahulugan ng watawat na iyon. Ipinapakita nitong ganap ng pinakilos ang Royal Knights para sa pag-ataking ito. Sa tabi niya, mabilis na pinagdugtong-dugtong ni Duque Vieto ang lahat ng impormasyon. Napagtanto niyang hindi lamang simpleng tagumpay ang hinahangad ng emperador. Layunin nitong ganap na lipulin ang hukbo ng mga rebelde bago pa makarating si Roman Demetri at mabago ang takbo ng sitwasyon. Alam ng Duque na imposibleng pigilan ang 1,000,000 piling sundalo gamit lamang ang kanilang hukbong may 200,000 mandirigma. Sa bilang, kalidad, at kabuoang lakas ng hukbo, lubusan silang dahado. Unti-unting nawala ang kanyang kumpiyansa habang iniisip kung makakatagal pa ba ang kanyang hukbo kahit 1 linggo laban sa nakakatakot na puwersang ito, lalo na ang 15 araw na una nilang pinaplano. Sa gitna ng matinding pangambang iyon, nagsimula ang labang magpapasya sa kapalaran ng hukbong rebelde. Biglang nagliwanag ang kalangitan ng sunod-sunod na inilunsad mula sa kampo ang napakalalaking bowl ang apoy mula sa mga fire catapult. Makikita ang naglalagablab na bakas na iniwan ng mga ito habang mabilis na lumilipad patungo sa mga pader ng Hernard. Sa gitna ng kaguluhan, napaatras si Duque Vieto habang patuloy na niyayanig ng mga pagsabog ang buong kuta. Hindi niya mapigil ang isipin kung hanggang kailan pakakayanin ng kanilang depensa ang walang tigil na pambobomba. Ngunit lalo pa siyang nag-alala dahil may mga mages na paparating sa kanilang kampo. Dahil hindi lamang hukbo ang ipinadala ng emperador, maging ang isa sa mga maalamat na magic tower ng Valhalla ay sumali rin sa digmaan. Dahan-daang lumitaw ang mga piling mage ng Vagabond Magic Tower na nakasuot ng may itim na kasuotan. Sa unahan ng hukbo, itinaas ng isang mage ng Vagabond Magic Tower ang kanyang mga kamay. Biglang sumiklab ang madilim na kulay ubing aura sa pagitan ng kanyang mga daliri habang naghahanda siyang gumamit ng isang napakalakas na mahika. Kasabay nito, sabay-sabay na naglunsad ang mga mage ng Vagabond Magic Tower ng pinagsamang spell na Lightning Rain at Wind Field. Samantala, napagtanto ni Duque Vieto ang malupit na katotohanan. Kung magpapatuloy ang ganitong uri ng pag-atake, tiyak na babagsak ang kanilang kuta. Kasabay nito, isang commander ang nag-utos sa napakalaking hukbo na sumulong at walang awang lipulin ang lahat ng rebelde. Pinangunahan naman ni Count Gomez ang pag-atake sa lupa. Mariin niyang iniunat ang kanyang kamay at iniutos sa hukbong imperial na sumugod at patayin ang lahat ng harang sa kanila. Mistulang dambuhalang alon ang mabibigat na hukbo ng Valhalla habang rumaragasa patungo sa matataas na pader ng Hernard sa ilalim ng madilim na kalangitan. Umalangaw-ngaw sa buong larangan ng digmaan ang malalakas na sigaw ng Royal Knights habang ikinakabit nila ang malalaking hagdan sa mga pader ng kuta. Habang pinagmamasdan ng walang tigil na pag-akyat ng mga kalaban, buong lakas na inutusan ni Duque Vieto ang kanyang mga tauhan na ipagtanggol ang kanilang mga posisyon. Hinimok niya silang ibigay ang lahat ng kanilang lakas, sapagkat kapag bumagsak ang Hernard, tuluyan ng mawawasak ang rebelyon at kasabay nito ang huling pag-asa para sa kinabukasan ng Valhalla. Samantala malayo sa madugong labanan sa Hernard ay lumipas ang 6 na araw mula nang simulan ang malaking panlilinlang. Sa wakas, nakarating ang hukbo ng ating bida sa panibagong teritoryo. Opisyal nang dumating ang hukbong alyado ni Roman Demetri sa matibay na kuta ng Santino. Mag-isang tumayo si Roman Demetri sa paanan ng matataas na pader ng Santino. Buong kumpiyansa niyang ipinakilala ang kanyang sarili sa hukbo ng kuta at direktang hinamon si Count Santino sa isang labanang isa laban sa isa. Hinamon niya si Count Santino sa isang tunggalian ng mga mandirigma upang magpasya sa kapalaran ng kuta.
Sa ibabaw ng mga pader, nagbulungan ang mga sundalo ng Valhalla dahil sa matinding kapangahasan ng nag-iisang lalaking humahamon sa kanilang matibay na depensa. Mula sa itaas, nakatitig si Count Santino kay Roman. Alam niyang totoo ang mga balita. Kahit sa bansang puno ng malalakas na mandirigma gaya ng Valhalla, si Roman Dimitri ang halimaw na mag-isang pumatay kay Barbosa. Mabilis na nag-isip si Count Santino, at iisa lamang ang kanyang naging conclusion. Kapag tinanggap niya ang patas na tunggalian laban kay Roman, tiyak na kamatayan ang naghihintay sa kanya kaya tinangihan niya ito. Upang mapanatili ang kanyang autoridad sa harap ng kanyang mga tauhan, ipinahayag niyang masyadong halata ang balak ni Roman na mabilis na tapusin ang pagkubkob, kaya hindi siya magpapalinlang. Kinutya niya ang Panginoon ng Santino dahil sa pagtatago nito sa likod ng matataas na pader. Ayon kay Roman, palagi niyang naririnig na ang Valhalla ay isang bansang ipinagmamalaki ang dangal ng mga mandirigma at hindi kailanman umiiwas sa isang patas na tunggalian. Pagkatapos ay bahagya siyang ngumiti at nagbigay ng panibagong alok na maaaring tanggapin ni Count Santino. Ibinaba niya ang kanyang espada at ipinangakong kung bubuksan lamang nila ang mga tarangkahan, haharapin niya hindi lamang si Count Santino kundi pati ang lahat ng piling mandirigma nito ng sabay-sabay. Kasabay nito, ibinigay niya ang kanyang huling pahayag. Hindi siya uurong kahit isang hakbang mula sa kanyang kinatatayuan. Sa ibabaw ng pader, wala nang maisip na paraan si Count Santino upang lutisin ang problemang kinakaharap nila, kaya unti-unti siyang ninas. Nang makita ni Roman na hindi pa rin bubuksan ang tarangkahan, nanatili siyang kalmado. Nagpasya ang ating bida na kung ayaw bumaba ng duwag na Panginoon ng Santino, siya na mismo ang aakyat. Napansin ni Count Santino na may dala si Roman na isang magic scroll. Sa harap ng hindi makapaniwalang mga sundalo ng Valhalla, gumamit si Roman ng isang magic scroll. Kasabay ng pagsabog ng mana, lumitaw sa kanyang likuran ang isang pares ng napakagandang pakpak na gawa sa kumikislap na mahiwagang enerhiya, ang spell na fly. Pagkatapos noon, mabilis na lumipad si Roman patungo sa tuktok ng pader ng kuta sa napakabilis na bilis. Dahil sa matinding takot, natarante si Count Santino sa nakakatakot na tanawin. Agad niyang inutusan ang kanyang mga sundalo na pigilan si Roman at gamitin ang lahat ng kanilang armas laban dito. Kasunod ng utos, sabay-sabay na pinakawalan ng mga mamamana ang napakaraming palaso patungo sa kalangitan. Ngunit bago pa man maabot ng mga palaso ang kanilang target, gumamit ang mga mage ng fire shield upang protektahan ang kanilang Panginoon. Hindi makapaniwala si Count Santino sa biglaang paglitaw ng napakalakas na depensang iyon. Ang may kagagawan pala nito ay si Felix, ang master ng Phoenix Magic Tower. Mabilis na tinawid ni Roman ang natitirang distansya habang galit namang inuutusan ni Count Santino ang kanyang mga sundalo na pigilan siya. Ngunit sa huli, nabigo silang mapigilan ang ating bida. Malakas na bumagsak si Roman sa ibabaw ng pader. Kasunod nito, nabalot ng makapal na alikabok at usok ang buong paligid. Ang dating matibay na pader ay nawasak at nagkaroon ng malalim na hukay. Nagkalat din sa paligid ang mga sugatan at patay na piling gwardyang tinamaan ng malakas na pagsabog. Bago pa makapag-isip o makatakas si Count Santino, isang kamay ni Roman na nababalutan ng guwantes ang biglang sumulpat mula sa makapal na alikabok. Mabilis nitong sinunggaban ang kanyang mukha. Napahiyaw si Count Santino sa matinding takot habang walang kahirap-hirap siyang iniangat ni Roman. Isang mabigat at madilim na aura ang kumalat mula sa katawan ng ating bida habang malamig niyang tinitigan ang kanyang bihag. Pagkatapos ay inatasan niya ang mga ito na agad makipag-ugnayan sa maharlikang pamilya ng Valhalla, dahil mayroon silang kailangang iparating sa emperador. Samantala nakaupo si Marcus Belfi sa kanyang mesa nang biglang magsimulang kumislap ang isang communication crystal. Bahagya siyang napakunot-noo habang kinukuha ang kumikislap na kristal at mahinahong hinihingi ang ulat. Ngunit mula sa kabilang panig ay agad niyang narinig ang nanginginig na boses ni Count Santino. Sa gitna ng kanyang matinding pagkataranta, ipinahayag nitong nangyari na ang isang bagay na tila imposible. Ipinahayag ni Count Santino na nabasag na ni Roman Dimitri ang kanilang depensa at kasalukuyan na itong nasa mismong harapan niya. Kahit gaano pa raw iyon kahirap paniwalaan, malapit nang tuluyang bumagsak ang matibay na kuta ng Santino. Nakiusap siyang magpadala agad ng mga karagdagang hukbo bago pa sila tuluyang malipol. Sa gitna ng desperadong pagsusumamo ni Count Santino, nanatiling malamig ang ekspresyon ni Marcus Belfier. Pagkatapos ay ibinigay nito ang isang malamig at walang emosyon na hatol. Ipinahayag niyang magpapadala lamang ang imperyo ng mga karagdagang hukbo kapag tuluyan ng nalipol ang rebelyon sa Hernard. Pilit pa sanang magsasalita si Count Santino, ngunit agad siyang pinatigil ni Marcus Belfier. May matinding galit sa
kanyang tinig habang binabalaan ang Count na huwag nang subukan pa ang kanyang pasensya sa pamamagitan ng panibagong pagpapakita ng kawalan ng kakayahan. Paulit-ulit na nagmakaawa si Count Santino na magpadala agad ng tulong. Ngunit biglang naputol ang kanyang desperadong sigaw nang tuluyan na siyang patayin ng ating bida. Kasabay ng kanyang pagpanaw, muling lumitaw sa communication crystal ang mukha ni Marcus Belfier. Ayon sa kanya, ang kamatayan ni Count Santino ay isang kinakailangang sakripisyo para sa ikabubuti ng buong Valhalla. Matapos maputol ang koneksyon ng communication crystal, tuluyan ng gumuho ang loob ni Count Santino. Bagamat tila ipinakitang pinatay ni Roman Dimitri si Count Santino sa huling bahagi ng nakaraang kabanata, hindi siya tuluyang pinatay ng ating bida. Sa halip, sinadya niyang buhayin ang takot na bumabalot sa Panginoon ng Santino. Napagtanto ni Count Santino na walang pag-aalinlangang isinakripisyo siya ng sarili niyang imperyo at itinuring lamang na isang pyesa. Kaya nakiusap siyang iligtas ang kanyang buhay at nangakong gagawin ang kahit ano kapalit ng kanyang kaligtasan. Ngunit tahimik lamang na tumugon si Roman, na para bang walang halaga ang lahat ng kanyang pagsusumamo. Pagkatapos ay walang awang itinulak ng ating bida si Count Santino pabagsak sa wasak na bato ng pader. Habang nakatayo sa ibabaw ng lugmok na Count, malamig niya itong tinitigan at nagtanong. Tinanong niya ito kung ano pa ba ang halaga nito ngayon. Napilitan si Count Santino na isipin kung ano pa ang maya-alok niya kapalit ng kanyang buhay. Ipinaalam niya na handa niyang ibunyag ang pinakamahigpit na lihim tungkol sa depensa ng Warp Gate. Ipinaliwanag niyang alam niya ang tunay na plano ni Roman Dimitri. Layunin ng ating bida na maagaw ang Warp Gate upang direktang mailagay sa matinding presyon ng maharlikang pamilya ng Valhalla. Ngunit agad din niyang sinabi na napakahirap sakupin ang warp point ng Javier. Bahagyang kumitid ang mga mata ni Roman habang pinagmamasdan ang nanginginig na Count. Iisa lamang ang kanyang utos na ipaliwanag niya ang lahat sa kanya. Dahil nakita niyang tila may pag-asa pa siyang mabuhay, mabilis na ibinuhos ni Count Santino ang lahat ng kanyang nalalaman. Isa-isa niyang isiniwalat ang mga mahiwagang depensa, ang galaw ng mga sundalo, at maging ang mga kahinaan ng warp point sa Javier. Nang matapos niyang ibenta ang pinakamahalagang lihim ng sarili niyang imperyo, napatawa siya ng mahina. Pagkatapos ay tumungala siya kay Roman at nagtanong kung sapat na ba ang kanyang pagtataksil upang mailigtas ang kanyang buhay. Pagkatapos ay unti-unting lumitaw ang isang mapanuyang ngiti sa kanyang mukha. Malamig niyang ipinahayag na hindi sapat ang impormasyong iyon upang patawarin siya kaya balak niya itong paslangin. Sa isang iglap, nabalot ng takot at galit ang mukha ni Count Santino nang mapagtanto niyang nalinlang lamang siya ng ating bida. Samantala malayo sa madugong labanan, sumiklab ang isang pag-aalsang hindi pa kailanman nasaksihan sa Marin, ang kabisera ng Valhalla. Napuno ng galit ang mga mamamayan. Buong lakas nilang ipinahayag na hindi nila hahayaang tuluyang mapahamak ang kanilang imperyo. Hindi nagtagal, sama-sama silang nagmarcha patungo sa palasyo ng Valhalla. Eksaktong tulad ng plano ni Duque Vito, umabot hanggang sa puso ng kabisera ang matinding paglaban ng hukbo ng mga rebelde. Habang sumisigaw para sa kinabukasan ng kanilang bayan, hinikayat nila ang isa't isa na magsalita at iparinig ang kanilang mga boses. Sinundan nila ang tapang na ipinakita ng hukbo ng mga rebelde at nagpasyang gawin ang lahat upang iligtas ang kanilang bansa. Maya-maya, isang matapang na mamamayan ang humakbang sa unahan ng malaking grupo. Direkta nitong ipinahayag ang hinaing ng mga tao laban sa maharlikang palasyo. Bilang kinatawan ng nagngangalit na mga mamamayan, ipinaalala niya na ang Valhalla ay matagal nang kilala bilang isang bansang may dangal at mahigpit na pinahahalagahan ang karangalan ng isang tunay na mandirigma. Nagdilim sa matinding galit ang mukha ng pinuno ng mga mamamayan habang buong tapang niyang kinokondena ang kasalukuyang pamumuno. Ipinahayag niyang tuluyan ng tinalikuran ng imperyo ang tunay nitong pinagmulan. Ayon sa kanya, sa halip na ipaglaban ang dangal at katapangan, mas pinili ng mga namumuno na kumapit sa kapangyarihan sa pamamagitan ng panlilinlang at mga lihim na sabuatan. Buong puso siyang nakiusap sa emperador. Hiniling niyang itama nito ang maling landas na tinatahak ng bansa at talikuran ang maruruming pamamaraan. Ninais niyang yakapin muli ng emperador ang tunay na diwan ng Valhalla at maging isang marangal at minamahal na pinuno na magbabalik sa dating kadakilaan ng kanilang kaharian. Samantala, dahan-daang bumukas ang malalaking pintuan ng palasyo at bumalot ang mahahabang anino sa paligid. Mula sa loob ay sabay-sabay na lumabas ang piling hukbo ng emperador na nakasuot ng mabibigat na armor. Biglang nabuhayan ng pag-asa ang pinuno ng mga mamamayan dahil inakala niyang pakikinggan sila ng emperador. Masaya niyang hinarap ang malaking grupo at ipinahayag na pinakinggan na sila ng kanilang emperador. Ngunit bago pa niya matapos ang kanyang sasabihin, dumating ang malupit na katotohanan. Walang pag-aalinlangan, mabilis na humakbang ang pinuno ng Imperial Knights at
buong lakas na itinarak ang kanyang espada sa dibdib ng pinuno ng mga mamamayan. Walang kahit kititing na awa, walang awang pinatay ng kabalyero ang sibilyan at tinawag na mga taksil ang lahat ng nagpoprotesta. Pagkatapos ay iniutos niya sa kanyang mga tauhan na ipakita ang tinatawag nilang dangal ng maharlikang pamilya sa pamamagitan ng walang awang pagpatay. Umalangaw-ngaw ang mga sigaw sa buong plaza habang sabay-sabay na bumunot ng espada ang mga sundalo at walang habas na pinaslang ang mga walang kalabang mamamayan. Habang nakahandusay sa sarili niyang dugo, ginamit ng pinuno ng mga mamamayan ang kanyang nalalabing lakas upang ipahayag ang isang mabigat na katotohanan. Sinabi niya sa pinuno ng Imperial Knights na tuluyan ng nilamon ng kapangyarihan ang emperador ng Valhalla. Dagdag pa niya, hindi magtatagal ang isang imperyong pumapatay sa sarili nitong mga mamamayan na parang mga hayop. Bago tuluyang mawala ng hininga, nagbabala pa siyang masasaksihan ng buong Valhalla ang malagim na masaker na iyon. Ngunit nanatiling walang emosyon ang pinuno ng Imperial Knights at walang pakialam sa maling ginagawa nila. Muli niyang itinaas ang kanyang espada at sa isang malakas na hampas, tuluyan niyang pinatay ang pinuno ng mga mamamayan. Habang nakatayo sa tabi ng bagong bangkay, malamig niyang ipinahayag na sinusunod lamang nila ang utos ng kanilang emperador. Pagkatapos nito, lumipat ang tagpo sa tahimik at marangyang bulwagan ng Imperial Palace. Mahinahong iniulat ni Marcus Belfier na tuluyan ng nasupil ang lahat ng mamamayang sumama sa pag-aalsa. Tiniyak din niyang walang tigil nilang hahabulin ang sinumang may kaugnayan sa rebelyon. Inilarawan naman ng emperador ng Valhalla ang mga ito bilang mga pesting nakalimot sa kanilang lugar at tumanggap lamang ng nararapat na kaparusahan. Habang lalo pang lumalalim ang kanyang mapagmataas na ngiti, kinutya niya ang plano ni Roman Dmitri at Duque Vito. Naniniwala siyang isang malaking kahangalan ng isipin na magagamit nila ang damdamin ng mga tao upang pabagsakin siya. Sa napakaseryosong boses, ipinahayag niyang napakahanggal ng pag-iisip nina Duque Vito at Roman Dmitri. Habang bumababa mula sa kanyang trono, naalala ng emperador ang madugong landas na tinahak niya upang maagaw ang korona. Naalala niyang minsan na ring umasa ang sarili niyang mga kapatid sa suporta ng mga mamamayan upang pigilan ang kanyang pag-akyat sa kapangyarihan. Ngunit sa loob lamang ng isang gabi, lahat sila ay naging malamig na mga bangkay. Pagkatapos noon, walang pag-aalin lang ang nagbigay siya ng panibagong utos kay Marcus Belfier na agad makipag-ugnayan kay Roman Dmitri. Ilang sandali lamang ang lumipas, lumitaw ang ating bida sa pamamagitan ng magical communication. Mahinahon siyang bumati at may bahagyang panunuyang sinabi na napakaganda ng tiyempo ng pakikipag-ugnayan nila. Kumitid ang mga mata ng emperador habang pinipigilan ang kanyang matinding galit. Samantala sa kabilang projection, ipinakita ang naging resulta ng pag-atake ni Roman. Makikitang nakatayo ang ating bida sa gitna ng napakaraming bangkay ng mga sundalo ng Valhalla. May mapanuyang ngiti sa labi ni Roman habang tinatanong ang emperador kung kahanga-hanga ba ang tanawing iyon. Namuo ang malamig na pawis sa noo ni Marquis Belfier habang nanginginig niyang pinagmamasdan ang napakaraming bangkay. Ngunit taliwas sa inaasahan, hindi nagalit ang emperador. Sa halip, natawa ito ng malakas. Pagkatapos ay nagpalakpak pa ito habang tumatawa, na tila tuwang-tuwa sa sinapit ng sarili nitong hukbo. Pinuri pa niya ang ginawang pagpatay ni Roman at sinabi niyang tunay itong kahanga-hanga. Inamin pa ng emperador na sa lahat ng taong sumubok lumaban sa kanya, si Roman lamang ang tunay na nakapagpakita sa kanya ng kahangahangang resulta. Ayon pa sa kanya, tila bagay pa nga ang ating bida sa malupit na kalikasan ng Valhalla. Nang mapansin ni Roman ang kakaibang reaksyon ng emperador, nanatili lamang siyang kalmado at walang pakialam. May baliw na ngiti sa mukha ng emperador habang isa-isang inilalahad ang estratehiya ni Roman. Lalo pa siyang naaliw dahil, kahit paano man umuusad ang mga pangyayari, nananatili pa rin umano ang lahat sa loob ng kanyang inaasahan. Ayon sa emperador, inakala ni Roman na sa pamamagitan ng mabilis na pagsakop sa Lunas, Port Bell, at Santino ay mapipilitin ng imperyo na umatras upang ipagtanggol ang mahalagang warp gate ng Javier. Pagkatapos ay ibinunyag niya ang isang nakakagulat na katotohanan. Habang tumatawa, ipinahayag niyang nakagawa si Roman ng isang malaking pagkakamali. Ipinaalam niyang ang Valhalla mismo ang sumira sa sarili nitong warp gate sa Javier upang hindi ito magamit laban sa kanila. May nakakatakot na ngiti sa kanyang mukha habang ipinapahayag na dahil wala na ang warp gate, nawala na ng saysay ang buong plano ni Roman. Kaya kahit makuha pa ng ating bida ang Javier, hindi na magagamit ng kanyang hukbo ang warp gate.
Buong yabang niyang tinanong si Roman kung ano na ang plano nito ngayon. Tinanong pa niya na ngayong tiniis na nila ang napakalalaking pagkalugi at isinakripisyo ang Warp Gate, ano pa ang magagawa niya. Pagkatapos noon, nangako siyang kapag dumating ang araw ng pagkatalo ni Roman Dmitri, personal niya itong haharapin. Gusto raw niyang makita ang halimaw ng Dmitri, ang Demon of Dmitri, na tuluyang malugmok sa pagkatalo at desperasyon. Sinabi pa niyang hindi na siya makapaghintay na masaksihan ang araw na iyon. Samantala, lumipat ang tagpo sa Hernard sa ika-10 araw ng madugong pagkubkob. Sa gitna ng matinding labanan, buong lakas na nagbigay ng utos si Count Gomez sa hukbo ng imperyo. Ipinahayag niyang dumating na ang araw upang tuluyan nilang lipulin ang hukbo ng mga rebelde ni Duque Vieto. Sa ilalim ng walang tigil na ulan, nagsimulang umakyat ang napakaraming sundalo ng imperyo sa matataas na pader ng kuta gamit ang mahahabang hagdan. Sa gitna ng matinding labanan, isang piling Imperial Knight ang nagawang makatalon at makarating sa ibabaw ng pader. Mahigpit nitong hinawakan ang kanyang espada at buong bangis na ipinahayag ang hangarin nitong lipulin ang lahat ng rebelde. Ngunit bago pa man ito may hataw ang napakalaki nitong espada, isang napakabilis na ganting atake ang tumama rito at agad itong napatay. Ang nagpakawala ng nakamamatay na pag-ataking iyon ay walang iba kundi si Duque Vieto. Hawak ang kanyang malaking espada, upang tuluyang mabasag ang depensa ng mga rebelde. Sunod-sunod na umakyat ang mas marami pang Imperial Knight sa pader habang inuutusan silang patayin si Duque Vieto sa anumang paraan. Sa kabila ng ipinapakita niyang napakalaking lakas, alam ni Duque Vieto ang malupit na katotohanan. Habang mahigpit na hawak ang kanyang espada, napagtanto niyang umabot na sa sukdulan ang pagod ng kanyang hukbo. Sa kanyang isipan, isa ng himala na nakayanan pa nilang tumagal ng ganoon katagal. Buong lakas niyang hinarap ang papalapit na hukbo ng imperyo at hinamon silang sumugod. Bilang isang tunay na mandirigma, nangako si Duque Vieto na kahit mamatay pa siya sa lugar na iyon, hinding-hindi niya tatalikuran ang kanyang mga kalaban. Dito nagtatapos ang kabanata ngayon. Makalipas ang 2 araw, patuloy na nilalamon ng madugong labanan ang teritoryo ng Hernard. Sunod-sunod na pagsabog ang yumanig sa mga pader ng kuta habang pinagmamasdan ni Count Gomez ang walang tigil na pag-atake ng hukbo ng imperyo laban sa matitibay na depensa ng mga rebelde. Naniniwala siyang kapag tuluyan nilang nalipol ang rebelyon, wala nang matatakbuhan si Roman Dmitri. Habang pinagmamasdan ng madugong labanan sa ibabaw ng pader, lihim niyang kinutya si Duque Vieto. Para sa kanya, isinugol lamang nito ang marangyang buhay at kapangyarihan kapalit ng sarili nitong tiyak na kamatayan. Ngunit biglang naputol ang ingay ng labanan nang umalingaw ang isang mahiwagang tunog. Malakas na nagliwanag ang asol na communication crystal na suot ni Count Gomez, kaya agad niyang naisip na isa itong emergency signal. Kunot-noo niyang hinawakan ang communication crystal at agad na humingi ng ulat. Mula rito ay narinig niya ang isang nagmamadaling boses na naghatid ng utos na tuluyang gamulo sa kanyang plano. Dahil inuutusan siyang agad na bawiin ang bahagi ng kanyang hukbo mula sa paglusob sa Hernard. Lubos na nabigla at nagalit si Count Gomez. Mariin niyang tinutulan ang utos at pinanto niyang halos nasa kanilang mga kamay na ang tagumpay at kapag umatras sila ngayon, mabibigyan lamang ng pagkakataon ng halos unang hukbo ng mga rebelde na makabawi. Ngunit agad siyang pinatigil ng nasa kabilang linya. Malamig nitong ipinag-utos na sumunod na lamang siya, dahil ang utos ay mismong nagmula sa emperador. Bago tuluyang maputol ang komunikasyon, nagbigay pa ito ng huling babala. Kung nais ni Count Gomez na manatiling buhay at makaiwas sa bitayan, kailangan niyang agad sundin ang utos ng emperador at bawiin ang kanyang mga hukbo. Napuno naman ng galit at pagkalito ang mukha ni Count Gomez. Pagkatapos ay bumalik ang tagpo 4 na oras ang nakalipas upang ipakita ang dahilan ng biglaang utos ng imperyo. Isang napakalakas na hampas ang tumama sa isang bihag at marahas na napaling ang ulo nito sa tindi ng sakit. Lumipat naman ang tagpo sa kabisera ng Marine Plaza. Napuno ito ng napakaraming mamamayan na mahigpit na napapalibutan ng mga Imperial Knight na nakasuot ng mabibigat na armor. Sa gitna ng plaza, nakatayo si Marcus Belfier. Halatang bakas ang matinding pagod sa kanyang katawan habang mahigpit niyang hawak ang isang punyal. Habang nakatayo sa harap ng bihag, buong awtoridad na nagsalita si Marcus Belfier. Ipinahayag niyang ang lalaking iyon ay nang ahas maghimagsik laban sa emperador. Ayon sa kanya, ang pampublikong pagbitay na iyon ang magiging kapalaran ng sinumang magtataksil sa imperyo. Mahigpit niyang hinawakan ang punyal at naghanda upang isagawa ang pagbitay sa harap ng buong lungsod. Kasunod nito,
umalangaw ang isang malakas na tunog kasabay ng pagbagsak ng isang malaking espada. Rumagasa ang dugo sa malinis na sahig ng plaza at tuluyang naisagawa ang pagbitay. Walang anumang emosyon na inutusan ni Marcus Belfier ang isang Imperial Knight na agad dalhin ang susunod na bihag upang bitayin ito. Ngunit paghakbang pa lamang ng kabalyero, bigla itong natigilan dahil may dumating na emergency na mensahe sa communication crystal. Agad siyang humarap kay Marcus Belfier at iniulat na nakatanggap sila ng mahigpit na utos na ihinto ang lahat ng pampublikong pagbitay at bumalik kaagad sa Imperial Palace. Lubos na nabigla si Marcus Belfier nang marinig ang biglaang utos. Ipinahayag niya na laman nila ang tunay na dahilan ng biglaang pagkilos ng emperador. Ayon sa ulat, may malaking plano si Roman Dimitri at kasalukuyang sabay-sabay na isinasagawa ang mga pag-ataking matagal at maingat niyang inihanda sa iba't ibang bahagi ng Valhalla. Pagkatapos ay lumipat ang tagpo sa silangang rehiyon ng Valhalla sa lungsod ng Cairn. Sa ibabaw ng mga bubong ng lungsod, mabilis at tahimik na kumikilos ang mga taong nakasuot ng may itim na kasuotan. Ito ang simula ng malawakang operasyong inihanda ni Roman. Sa ilalim ng madilim at maulap na kalangitan, maingat na hinati ng dalawang operatiba ang kanilang puwersa upang mapaligiran ang target mula sa magkabilang panig. Ang kanilang pakay ay ang mahigpit na binabantayang imbakan ng mga armas sa Cairn. Sa ibaba, dalawang Imperial Knight ang nagbabantay sa harap ng mabibigat na pintuan ng gusali. Wala silang anumang ideya na nakaabang na ang kamatayan sa itaas nila. Isang mabilis na kislap ng espada ang agad na kumitil sa buhay ng unang kabalyero bago pa ito makagawa ng kahit anong ingay. Kasabay nito, mabilis ding pinabagsak ang natitirang mga bantay. Walang nagawa ang kanilang mabibigat na armor kundi bumagsak sa sahig kasama ng kanilang mga katawan. Nang masiguro nilang ligtas na ang pasukan, isang operatiba ang agad na nagkabit ng isang mahiwagang pampasabog sa bakal na pintuan. Matapos itong ihanda, tahimik na nagkatinginan ng lahat bilang hudyat ng matagumpay na operasyon. Pagkatapos nito, agad silang naglaho sa dilim. Ilang sandali lamang ang lumipas ng isang napakalakas na pagsabog ang umalingaw sa buong lungsod. Nagliyab ang malalaking apoy at agad na nilamon ang gusali ng imperyo. Sa ibaba, nagkagulo ang mga mamamayan. Takot na takot silang nagsitakbuhan habang pilit inuunawa ang biglaang pagsabog na yumanig sa kanilang lungsod. Habang patuloy na nagliliyab ang gusali, 5 operatibang nakasuot ng may itim na balabal ang lumabas mula sa mga anino at humarap sa mga tao. Buong lakas nilang hinikayat ang mga mamamayan ng Valhalla na lumaban. Ipinaalala nila ang lahat ng kalupitang ginawa ng maharlikang pamilya at nanawagan na huwag na nilang hayaang magpatuloy ito. Sa harap ng naglalagablab na apoy, isa sa mga operatiba ang buong lakas na nagbabala. Ayon sa kanya, sinuman sa kanila ang maaaring maging susunod na biktima ng baliw na emperador. Hinimok niya ang lahat na huwag nang ipikit ang kanilang mga mata sa katotohanan at sama-samang lutisin ang mga suliraning bumabalot sa Valhalla. Unti-unting naman napalitan ng matinding determinasyon ang takot ng mga mamamayan. Kasunod nito, dumating din ang mga karagdagang hukbo ng imperyo at iniutos na habulin ang mga nagpasimuno ng kaguluhan. Habang tumatakbo, bahagyang lumingon ang pinuno ng mga operatiba at ngumiti ng may panunukso. Mabilis silang pumasok sa makikitid na daan habang walang tigil na hinahabol ng mga knight ng Valhalla. Ngunit agad na natapos ang habulan. Dahil sa isang iglap, gumamit ang mga operatiba ng isang mataas na antas ng movement technique at na parang mga anino, naglaho sila sa dilim. Dahil dito, biglang napatigil ang mga humahabol na knights. Lumingon sila sa paligid, ngunit wala na ang kanilang mga target. Hindi nila maintindihan kung paano bigla na lamang naglaho ang mga ito. Pagkatapos ay ibinunyag ang katotohanan sa likod ng perpektong pagtakas. Ang kaguluhang ito ay hindi isang ordinaryong pag-aalsa. Isa itong planong maingat na inihanda mula pa sa simula. Ang mga operatibang ito ay hindi karaniwang mga sundalo. Sila ay mga piling ahente na bihasa sa makapangyarihang martial arts. Sila ang mga piling miyembro ng kilalang ignoble clan. Pagkatapos ay lumipat ang tagpo sa tahimik at madilim na lungsod ng Javier, biglang nagliwanag ang silid ng lumitaw ang isang mahiwagang mensahe na naghatid ng mahalagang ulat mula sa isang lihim na tauhan. Ipinahayag nitong ganap na nagtagumpay ang kanilang psikolohikal na estratehiya dahil sumiklab na ang napakalaking pag-aalsa sa buong silangang Valhalla at naging abo na rin ang mahahalagang imbakan ng pagkain sa hilagang bahagi ng imperyo. Habang sinusuri ang mabilis na paglala ng sitwasyon, napansin ni Chris na tuluyan nang nawala ng tiwala ang mga mamamayan sa malupit na emperador. Ngunit agad din itong naisip ang isang malaking panganib. Kapag nalaman ng imperyo na ang puwersa ni Roman ang lihim na nagsimula ng kaguluhang ito,
Magagamit nila ang katotohanang iyon upang ituring si Roman bilang isang panlabas na kaaway at pagkaisahin ang mga mamamayan laban sa Dmitry. Sa gitna ng madilim na silid, bahagyang sumungkit ang mga mata ng ating bida at walang pag-aalinlangang binaliwala ang banta iyon. Alam ni Roman na umabot na sa sukdulan ang galit at desperasyon ng mga mamamayan, kaya wala na silang pakialam kung sino ang tunay na may kagagawan ng mga pag-atake. Ang mahalaga na lamang sa kanila ay kung paano tutugon ang desperado at baliw na emperador sa lumalawak na pag-aalsa. Kahit hawak nila ang malaking kalamangan, nag-atubili si Chris dahil alam nitong napakaraming inosenteng sibilyan ang madadami sa planong ito. Ngunit agad pinutol ng ating bida ang pag-aalinlangan nito at malamig na ipinaalala na ang Valhalla ay isa lamang banyagang bansa. Para kay Roman, ang pinakamahalaga ay ang kinabukasan at kaligtasan ng Dmitry, kaya agad niyang inutusan ang kanyang mga nasasakupan na isagawa ang alternatibong planong matagal na nilang inihanda. Habang tuluyang isinasakatuparan ang walang awang planong iyon, muling sumagi sa isip ni Roman ang mapanganib ng ngiti ng emperador. Naalala niya ang mapagmataas nitong tanong kung hanggang saan nga ba talaga ang kakayahan ng kanyang kalaban. Biglang lumipat ang tagpo sa isang madugong larangan ng digmaan, kung saan makikitang buong lakas na sumisigaw si Duque Vieto habang sunod-sunod na pinapaslang ang mga kalaban gamit ang kanyang espada. Hindi niya maintindihan kung paano naisip ng isang mapagmataas na pinuno na mapipigilan nito ang kanyang paghihiganti, gayong patuloy ng dumudugo ang sariling imperyo dahil sa mga panloob na banta tulad ni Duque Vieto at ng lumalawak na pag-aalsa. Buong katiyakang alam ni Roman na maling kalaban ang pinili ng imperyo ng Valhalla. Kasabay ng kanyang mapagmataas na ngiti, tuluyan ng isinantabi ni Roman ang kanyang pagkakakilanlan bilang panganay ng pamilyang Dmitry. Kasabay ng pagsabog ng napakalakas at napakadilim na aura, lumitaw ang kanyang tunay na anyo. Sa ilalim ng hindi matatawarang kapangyarihan, ipinahayag ni Roman ang kanyang sinaunang pagkakakilanlan bilang Heavenly Demon, ang ganap na pinunong minsang walang awang nilamon ang buong Central Plain sa pamamagitan lamang ng sarili niyang lakas. Samantala, tuluyang nilamon ng matinding kaguluhan ang Imperial Court. Sunod-sunod na dumating ang mga ulat na nagsasabing nagkakaroon ng malawakang pag-aalsa at magkakasabay na pag-atake sa iba't ibang bahagi ng Valhalla. Lalong nabigla ang lahat nang malaman nilang hindi lamang mga imbakan ng armas ang tinamaan, dahil maging ang mahahalagang imbakan ng pagkain ng imperyo ay nagliliyab na rin. Dahil sa lumalalang krisis, desperadong iginiit ng mga commander na wala na silang ibang pagpipilian kundi agad bawiin ang kanilang mga hukbo mula sa harapan ng digmaan upang pigilan ang nag-aalsa sang mga mamamayan. Sa gitna ng matinding kaguluhan, biglang naunawaan ni Marcus Belfier ang nakakatakot na husay ng estratehiya ni Roman. Habang pinagpapawisan sa kaba, napagtanto niyang tuluyan na silang naipit dahil kapag ibinalik nila ang kanilang mga hukbo ngayon, mawawala sa imperyo ang kontrol sa hilagang bahagi at maging sa Hernord. Habang unti-unting nauunawaan ng lahat ang mabigat na katotohanan iyon, biglang bumukas ang malalaking pintuan ng bulwagan. Isang kabalyerong nakasuot ng buong armor ang nagmamadaling pumasok at iniulat na may paparating na mahiwagang mensahe na direktang ipinadala ni Roman. Agad na lumitaw ang isang asul na mahiwagang larawan ni Roman na nagbigay liwanag sa buong bulwagan. Lumapit dito si Marcus Belfier at galit na hinarap ang larawan ni Roman, iginiit niyang handa ang imperyo na ilagay sa panganib ang buong teritoryo ng Dmitry kung ipagpapatuloy pa ng ating bida ang madugong digmaan. Ngunit nanatiling kalmado si Roman at walang pag-aalinlangang ipinakitang wala na siyang pakialam sa mga pagbabanta. Alam ng ating bida na tuluyan ng naging magkaaway ang dalawang bansa at wala ng paraan upang maibalik ang dati nilang ugnayan. Nang mapansing hinahayaan lamang siya ng emperador ang kanilang buong pag-uusap, tuluyan ng inako ni Marcus Belfier ang papel bilang tagapagsalita ng pinuno ng imperyo. Buong kumpiyansa niyang ipinahayag na wala nang babalikan ang Valhalla at Dmitry at nagbigay ng huling babala. Iginiit niyang lalo lamang pinalalakas ng mga ginawa ni Roman ang pagnanais ng imperyo na maghayganti at tiniyak na malapit ng tuluyang madurog ang mga rebeldeng naipit sa Hernord. Muli niyang itinuro si Roman at buong tiwalang ipinahayag na bago pa lumubog ang araw ay ganap ng malilipol ang hukbo ng mga rebelde. Para sa kanya, wala nang pag-asang magtagumpay ang pakikipaglaban ng ating bida. Ngunit sa isang malamig at maingat na pahayag, agad na winasak ni Roman ang kumpiyansa ni Marcus Belfier. Kalmadong inamin ng ating bida na mula pa sa simula ay alam na niyang imposibleng pabagsakin ng 200,000 rebelde ang makapangyarihang imperyo ng Valhalla. Kasabay nito, lumitaw ang isang nakakatakot na ngiti sa mukha ni Roman habang inilalantad ang pinakahuling bahagi ng kanyang plano. Malamig niyang ipinahayag na, dahil alam niyang imposibleng magtagumpay ang misyong iyon, matagal na niyang napagpasyahang pabayaan ang mga rebelde
rebelde at hayaang harapin nila ang sarili nilang kapalaran. Nagsimula ang bagong kabanata sa isang malamig na ngiti ng ating bida habang walang pag-aalinlangang ipinakita kay Marcus Belfiore na matagal na nitong isinuko ang mga rebelde. Maingat na ipinaliwanag ng ating bida na nakipagtulungan lamang siya sa mga rebelde dahil pansamantala silang nagkaroon ng iisang layunin. Ipinagpatuloy ng ating bida ang kanyang paliwanag at ipinakita na wala ng dahilan upang manatili pa sa isang laban na tiyak ng matatalo. Dahil malapit nang bumagsak ang Hernard, wala nang saysay ang patuloy na pagsuporta sa mga rebelde. Dagdag pa niya, inilantad ni Roman ang huling yugto ng kanyang plano. Layunin nitong gamitin ang magulong digmaang sinimula ng mga rebelde upang unti-unting pahinain ang lakas ng hukbo ng Valhalla hanggat maaari. Simple lamang ang kanyang tunay na layunin. Kapag kapwa nagpatayan ang hukbo ng Valhalla at ang mga rebelde, sinumang mamatay sa labanan ay magiging pakinabang lamang para sa teritoryo ng Dimitri. Pagkatapos noon, lumitaw ang isang mapagmataas na ngiti sa mukha ng ating bida habang malamig niyang ipinaalala kay Marcus Belfiore ang babalang ibinigay niya noon. Sinabi niyang ipinangako na darating ang araw na muli silang magkakaharap, at pinayuhan niya itong alalahanin ang mga salitang iyon habang papalapit ang kanilang kapahamakan. Samantalang nanatiling nakatayo si Marcus Belfiore, sa wakas ay napagtanto niyang hindi lamang nalinlang ang imperyo ng Valhalla, kundi tuluyan pala silang nahulog sa isang napakalaking bitag na wala nang madaling takasan. Dahil sa matinding kaba sa mga nangyayari, agad niyang hinarap ang emperador at mariing hiniling na bawiin ang mga hukbo sa harapan ng digmaan. Ipinaliwanag niyang wala na silang ibang pagpipilian at kailangan muna nilang sugpuin ang lumalalang pag-aalsa bago tuluyang mawalan ng kontrol ang imperyo. Ganito rin ang hiling ng mga matataas na opisyal na nakikiusap na gumawa ang emperador ng matalinong desisyon para sa kapakanan ng kanilang imperyo. Ngunit sa halip na maglabas ng utos, bigla na lamang tumawa ang emperador ng walang dahilan dahil sa nangyayari sa kanyang nasasakupan. Ang mahinang pagtawa nito ay unti-unting naging isang nakakabinging halakhak na umalangaw-ngaw sa buong bulwagan. Habang hawak ang sariling mukha sa labis na kasiyahan ay makikita sa baluktot nitong ngiti ang ganap na kabaliwan habang buong katiyakang ipinapakita na walang ibang taong katulad ni Roman sa buong buhay nito. Habang pinagmamasdan siya ni Marcus Belfiore ng may pagkalito at pangamba, malamig na tinanggihan ng emperador ang kahilingan nitong paatresan ang hukbo. Mariinding ipinahayag ng emperador na sapat pa rin ang natitirang lakas ng kanilang hukbo, kaya wala silang dapat ikabahala. Sa isang simpleng kumpas ng kamay, inutusan nito si Marcus Belfiore na gamitin ang mga sundalong kasalukuyang nasa Hernard upang tuluyang lipulin ang lahat ng rebelde. Kahit puno ng galit si Marcus Belfiore ang isip nito sa kabal-iwang bumabalot sa Imperial Court, wala itong nagawa kundi yumuko at sundin ang utos. Biglang pumasok ang isang knight at iniulat ang isang nakakagulat na balita mula sa mga bantay sa pader ng kastilyo. Ipinahayag nito na si Roman mismo ang dumating sa labas ng tarangkahan ng Marine. Dahil sa ulat na iyon, biglang natahimik ang buong Imperial Court sa matinding takot dahil malapit nang dumating ang kanilang kinatatakutang kalaban. Kasabay nito, unti-unting lumitaw ang isang nakakatakot na ngiti ng emperador at agad nitong inutusan ang mga bantay na buksan ang tarangkahan at papasukin si Roman, dahil sabik itong makita kung makakalabas pa ba ito ng buhay. Biglang lumipat ang tagpo sa puso ng teritoryo ng Valhalla. Mag-isang nakatayo si Roman sa harap ng napakalaking pader ng Marine, isang kuta na kilalang halos imposibleng makapasok. Habang dahan-daang lumalapit ang ating bida sa napakalaking tarangkahan, mula sa tuktok ng pader ay agad na sumigaw ang isang bantay at iniutos na huminto ang nag-iisang tao sa ibaba at ipakilala ang kanyang sarili. Sa gitna ng anino, nagningning ang mga mata ni Roman habang buong kumpiyansa nitong ipinahayag ang kanyang pagkakakilanlan bilang si Roman Dimitri ng kaharian ng Dimitri. Sa ibabaw ng pader, natulala ang mga bantay ng Valhalla. Hindi sila makapaniwalang ang kinatatakutang demonyo ng Dimitri ay dumating ng nag-iisa. Dahil dito, nagkagulo ang mga sundalo at nagsimulang isipin kung kusa na ba itong sumusuko. Dahil sa utos ng emperador, dahan-daang bumukas ang napakalaking tarangkahan ng kuta at tumambad ang maliwanag na liwanag mula sa loob. Pagkatapos noon, isang knight ang lumabas ng Marine upang salubungin ang ating bida. Walang anumang pag-aalinlangan na pumasok si Roman sa pangunahing tarangkahan. Ngunit agad itong hinarang ng isang komandanteng kabalyero na humihingi ng dahilan ng pagdating nito sa Marine. Sa halip na mabahala, maingat na sinuri ng ating bida ang depensa ng buong lungsod ng Marine dahil kilala ito bilang isang kuta na halos imposibleng mapasok at masira. Napansin nito ang mga kumikislap na berdeng magic circle na nakapalibot sa buong pader. Ang mga ito ay ginawa upang pigilan ang paggamit ng mahika at gawing imposibleng makapasok
makapasok ang sinuman sa pamamagitan ng teleportasyon o anumang uri ng mahiwagang paglusob. Habang nagliliwanag ang kulay ubing mga mata ni Roman, ipinaliwanag nito ang simpleng loika ng kanyang plano. Dahil walang silbi ang mahika sa lugar na iyon, dalawa lamang ang paraan upang makapasok sa marin. Ipinahayag ng ating bida na ang una niyang layunin ay mabutas ang tila hindi mapapasok na kuta at makapasok kahit pa kailangan niyang lampasan ang sarili niyang mga hangganan. Ang ikalawang paraan ay mas simple, dahil mag-isa itong dumating at kusang ipinakita ang sarili bilang madaling target, ang hukbo mismo ng Valhalla ang nagbukas ng kanilang sariling tarangkahan para sa kanya. Nang mapagtanto ng komandante ang napakalaking pagkakamaling nagawa nila, agad nitong inutusan ang lahat ng sundalo na salakayin si Roman. Ngunit huli na ang lahat, casual na naghagis ang ating bida ng dalawang magic scroll sa lupa at agad na pinaganya ang magkasabay na mahika na blackout at dark cloud. Sa isang iglap, sumabog ang napakalawak na alon ng maitim na enerhiya mula sa kinaroroonan ni Roman. Mabilis nitong nilamon ang buong bakuran at binalot ang lahat ng sundalo sa nakakasilaw na kadiliman. Dahil sa biglaang pagkawala ng liwanag, agad na nagkagulo ang mga bantay ng Valhalla. Habang kumikilos na parang multo sa loob ng mga anino, biglang lumitaw si Roman sa likuran ng isang takot na sundalo na wala nang makita. Kasabay ng malamig nitong ngiti, ipinakita ng ating bida ang tunay na dahilan ng pagpasok nito sa kuta. Malamig na ipinahayag ng ating bida na dumating siya roon upang iparana sa kanila ang tunay na desperasyon. Kasunod nito nagbigay ang ating bida ng isang nakamamatay na utos sa gitna ng kadiliman ng Ghost Shadows na simulan ang walang awang pagpatay. Samantala, pilit na pinakakalma ng komandante ng Valhalla ang kanyang mga tauhan at sinabi nitong kailangan nilang magkaisa kung nais nilang mabuhay. Agad nitong ipinaliwanag na ang Dark Cloud ay lumilikha lamang ng matinding kadiliman at wala itong kakayahang pumatay ng mag-isa. Kaya maingat nitong inutusan ang lahat na panatilihin ang tamang pagitan sa isa't isa at huwag sirain ang kanilang depensibong formation hanggang sa bumalik ang kanilang paningin. Ngunit habang patuloy itong nagbibigay ng mga utos, sunod-sunod na tumalsik ang dugo sa gitna ng kadiliman kasabay ng nakabibinging sigaw ng mga sundalong isa-isang pinapaslang ng ating bida. Sa gitna ng matinding kaguluhan, desperadong iwinawasiwas ng commander ang kanyang espada habang inuutusan ang natitirang mga tauhan na bantayan ang paligid at magtiis hanggang sa dumating ang mga Imperial Mage upang alisin ang kadiliman. Habang patuloy na umaalingaw-ngaw ang mga huling hingal ng mga namamatay na sundalo, lalo itong nababalot ng kaba habang iniisip kung bakit hindi pa dumarating ang hinihintay nilang tulong. Hindi nagtagal, isang maliwanag na magic circle ang lumitaw sa gitna ng dilim at agad na nagpakawala ng nakakasilaw na liwanag ng gamitin ng moonlight spell, kaya inakala ng commander na ligtas na sila. Ngunit pagkatapos nun nababalot ng dugo ang buong paligid at nagkalat ang mga bangkay ng mga knights. Halos nabura ang buong Vanguard squad sa loob lamang ng ilang segundo, kaya nanginginig ang natitirang commander sa lawak ng naging patayan. Samantala sa bulwagan ng imperyo, tuluyang nilamon ng matinding takot ang mga natitirang opisyal. Dahil sa pagpapapasok nila kay Roman, napuno sila ng pangamba at napagtantong hinihintay na lamang nila ang sarili nilang kamatayan. Dahil noon ay tinalo na ni Ares ang mandirigma na si Caesar, na kinikilalang pinakamalakas na ranker ng Valhalla. Dahil dito napagtanto ng mga opisyal na wala ng sinuman sa buong imperyo ang may kakayahang pigilan si Roman. Nagkaisa silang isipin na ang pagbubukas ng napakatibay na tarangkahan upang papasukin ang ating bida ang pinakamalaking pagkakamaling nagawa nila. Ngunit nanatiling kalmado ang emperador at tahimik lamang na nakaupo sa kanyang trono habang may nakakatakot na ngiti sa mga labi. Samantala nakatayo si Marquis Belfier sa gitna ng kaguluhan at tahimik nitong pinagsisisihan ang nangyari at hindi maintindihan kung bakit pinayagan ng emperador na makapasok ang demonyo ng Dimitri. Alam nitong walang pagdududa na diretsyong papunta si Roman sa mismong bulwagang iyon. Biglang umalangaw-ngaw ang mabibigat na yabag sa loob ng malaking bulwagan at agad na natahimik ang lahat. Kasunod nito ang isang kalmado ngunit pamilyar na boses na malamig na kinukutya ang mga opisyal ng imperyo dahil nanatili pa rin sila roon kahit alam nilang papalapit na ang kanilang kamatayan. Idinagdag pa ng ating bida na nais din itong malaman kung mapipigilan ba siya ng imperyo kung siya mismo ang kikilos upang magsagawa ng isang asasinasyon. Buong kumpiyansang ipinahayag ni Roman na sa araw na iyon ay tuluyan niyang makukuha ang sagot sa tanong na iyon. Dahil dito,
lumawak ang nakakabahalang ngiti sa mukha ng emperador at lalo pa itong natuwa sa takbo ng sitwasyon. Sa halip na matakot, bahagya itong yumuko at mariing ikinuyom ang kamao. Agad namang tumugon ang kanyang mga tauhan na mga anino, 4 na piling mamamatay tao na balot ng may itim na kapa at naglalabas ng makapal na madilim na enerhiya ang sabay-sabay na lumitaw at hamarang sa pagitan ni Roman at ng trono ng emperador. Pagkalapag pa lamang ng 4 na mamamatay tao, agad nang kumilos ang ating bida. Walang pag-aalin lang ang iwinasiwas ni Roman ang kanyang espada at nagpakawala ng sunod-sunod na hugis krus na kulay ubing aura slash na rumagasa ng buong lakas patungo sa mga kalaban. Ngunit laking gulat ni Roman nang makita nitong na walang nangyari sa kanyang mga atake. Mabilis nitong napagtanto na walang naging epekto ang nakamamatay nitong aura sa mga kalaban. Mula sa trono, lumawak ang masama at baliw ng ngiti ng emperador nang makita ang nabigong pag-atake. Buong pagmamalaki nitong ipinakita ang pinakamalakas nitong sandata at ipinahiwatig na hindi mapapatay ang 4 na nilalang na iyon anuman ang uri ng pag-atake na gamitin laban sa kanila. Habang umiikot ang makapal na madilim na enerhiya sa paligid ng 4 na mamamatay tao, agad nitong ibinabalik ang anumang pinsalang natatamo ng mga ito. Sa huli, ipinakilala ng emperador ang tunay nitong alas laban sa Heavenly Demon, ang mga Immortal Swordsman. Sabay-sabay na naglunsad ng mabilis na pag-atake ang mga Immortal Swordsman. 2 sa mga nakabalabal na mandirigma ang sumugod mula sa harapan habang mabilis na humahampas sa hangin ang kanilang mga espada. Sa isang malakas na ikot ng katawan, mariing itinapak ng ating bida ang kanyang paa sa sahig kaya nabasag ang bato sa ilalim nito. Ginamit ni Roman ang puwersang iyon upang magpakawala ng napakalakas na paghampas na lumikha ng malawak na shockwave at itinulak palayo ang mga kalaban sa kanyang harapan. Kasabay ng pagtugon sa unang bugzo ng pag-atake, biglang tumalon mula sa itaas ang isa pang Immortal Swordsman at mabilis na bumagsak patungo sa blind spot ni Roman. Ngunit dahil sa napakabilis na kilos ng ating bida, agad nitong naiangat ang kanyang espada at nasalo ang malakas na pababang pag-atake. Kaagad namang gumanti si Roman sa pamamagitan ng isang malawak at mabagsik na hiwa na dumaan sa katawan ng nakabalabal na kalaban. Ngunit nagsimulang umikot ang kakaibang madilim na enerhiya at mabilis na ibinalik sa dati ang katawan nito na para bang walang anumang pinsalang natamo. Dahil dito, naging interesado ang ating bida sa pambihirang kakayahan nilang maghilom. Isang kumpiyansang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Roman nang mapagtanto nitong hindi pa pala ipinapakita ng imperyo ng Valhalla ang buong lakas nito. Napansin ng ating bida na ang mga ranker na kilala ng publiko ay maliit na bahagi lamang ng tunay na nakatagong puwersa ng imperyo ng Valhalla. Biglang nagningning sa kulay ube ang mga mata ni Roman at malinaw na ipinakita ng ating bida na kahit hindi niya mapatay ang mga nilalang na ito, hindi pa rin nila siya mapipigilan. Lalong uminit ang labanan ng pakawalan ni Roman ang buong kapangyarihan nito. Isang napakalakas na pagsabog ng enerhiya ang yumanig sa buong bulwagan. Sa sobrang bilis ng kilos ng ating bida, halos hindi na ito masundan ng mga mata habang sunod-sunod itong nagpakawala ng mabibilis na purple aura slash at isa-isang pinabagsak ang mga Immortal Swordsman. Matapos alisin ang lahat ng humaharang sa kanyang landas, hindi na nag-aksaya pa ng oras si Roman. Mariin itong itinaas ang espada at mabilis na sumugod patungo sa emperador. Habang papalapit si Roman, nanatiling kalmado ang baliw na pinuno at hindi man lamang nagpakita ng kahit kititing na takot. Sa halip lumitaw ang isang makahulugang ngiti sa mukha nito at hinala nito na tiyak na haantong sa sukdulan ang labanang ito. Sa isang napakalakas na hampas, tumama ang espada ni Roman sa trono at tuluyan itong winasak kasabay ng napakalaking pagsabog ng mga tipak ng bato sa buong paligid. Samantala, sa kabilang gilid ng bulwagan, unti-unting hamupa ang makapal na alikabok. Bago tuluyang mawala, nisulayan pa ni Roman ang mapanghamak na ngiti ng emperador na tila nagpapakitang nasiyahan ito sa kanilang maikling paghaharap. Sa isang iglap, tuluyan nang naglaho ang emperador at iniwan si Roman sa harap ng wasak na trono. Sa kabilang panig ng bulwagan, naninigas sa matinding takot ang mga natitirang opisyal ng imperyo. Agad silang nabalot ng sindek nang mapagtantong iniwan sila ng kanilang emperador upang mag-isang makatakas. Dahil wala na ang emperador, dahan-daw ang ibinaling ni Roman ang kanyang tingin sa mga natitirang opisyal. Huminto ang kanyang tingin kay Marquis Belfier na nanginginig at naliligo sa pawis, malinaw na ipinapakitang sa wakas ay nagharap na
na silang dalawa. Isa sa mga natatakot na maharlika ang agad na lumuhod at desperadong nagmakaawa na patawarin at iligtas ang kanilang mga buhay. Ngunit bago pa man ito matapos ang pagsusumamo, biglang kumislap ang isang napakabilis na slash. Sa isang iglap, tumalsik ang napakaraming dugo sa buong bulwagan habang walang awang napugutan ng ulo ang maharlika. Gamulong ang ulo nito sa sahig habang nakatayo si Roman sa tabi ng bangkay at mahigpit pa ring hawak ang dagwang espada. Buong pagkasuklam na pinagmasdan ng ating bida ang bangkay at malamig na sinabi na wala naman siyang ibinigay na pahintulot sa duwag na iyon upang magsalita. Nanginginig sa matinding takot si Marquis Belfier matapos makita kung gaano kabilis pinatay ang kasamahan nito. Habang nakatitig kay Roman, hindi nito mapigil ang isipin na isa itong tunay na halimaw. Matapos ibalik ni Roman ang espada sa lalagyan nito, dahan-dahan itong naglakad palapit kay Marquis Belfier. Habang papalapit, ipinahayag ng ating bida na kakaiba talaga ang pagtingin ng tao sa kanilang sariling dangal. Para kay Roman, dahil sa labis nilang pagnanais na protektahan ang prestihiyo ng imperyo ng Valhalla, ipinilit nilang ipagpatuloy ang digmaang ito kahit mas tama at mas kapaki-pakinabang sanang pagtuunan ng pansin ang depensa sa hilagang bahagi. Sa isang iglap, biglang sumugod ang ating bida sa napakabilis na bilis at sinunggaban si Marquis Belfier sa leeg. Habang sinasakal ito, malamig na sinabi ni Roman na hanggang sa pinakahuli ay ipinikit ni Marquis Belfier ang kanyang mga mata sa katotohanan. Habang mahigpit na sinasakal si Marquis Belfier, iginiit ni Roman na kung hinarap lamang nila ang realidad at naghanda ng maayos, hindi sana umabot sa ganitong kalawak na patayan. Habang mahigpit pa ring hawak sa leeg si Marquis Belfier, mariin itong pinatitig ni Roman sa paligid ng bulwagan. Nang masdan ni Marquis Belfier ang paligid, tuluyan itong nawalan ng pag-asa. Ang mga natitirang maharlika ng Valhalla ay patay na o nakaluhod sa sahig habang nanginginig sa takot at naghihintay na lamang ng kanilang kamatayan. Malinaw na ipinakita ni Roman na iyon ang tunay na kahihinatnan ng mga taong bulag na nag-alay ng katapatan sa pamilyang imperial. Habang patuloy na nagpupumiglas si Marquis Belfier at halos hindi na makahinga, ibinigay ng ating bida ang huling dagok sa natitira nitong dangal. Ipinakita ni Roman na ang pag-abandona ng emperador kay Marquis Belfier ay nangangahulugang isa na lamang itong asong itinapon dahil wala na itong silbi. Sa halip na patayin agad ang Marquis, ipinakita ni Roman na kahit iniwan na ito ng emperador, bibigyan pa rin niya ito ng isang baluktot na anyo ng awa. Samantala ibang eksena ilang milya ang layo sa masukal na kagubatan sa hilagang bahagi ng Valhalla, isang hindi kilalang mage ang tahimik na nagsasagawa ng teleportation magic. Mula sa umiikot na magic circle ay lumabas si Roman at matatag na lumapag sa lupa. Matapos ang nangyari sa kabisera ng Valhalla, agad siyang nagtungo sa hilagang bahagi ng imperyo. Kalmadong pinuri ni Roman si Nox dahil matagumpay nitong naisakatuparan ang kanilang plano. Makikitang hinihingal si Nox habang malinaw na nababalot ng matinding pag-aalala. Ipinahayag niya na napakapanganib ng paggamit ng teleportation spell ng walang wastong warp gate. Ipinaalala rin ito na muntik ng tuluyang mabaigo ang spell dahil kulang ang lakas na naibibigay ng mga mana crystal sa mahiwagang kagamitan. Habang naglalakad palayo si Roman, hindi napigilan ni Nox na itanong kung kailangan pa bang isugal ng ganoon kalaki ang lahat. Hindi man lang huminto sa paglalakad ang ating bida at nilinaw niya na ang pagpasok niya sa loob ng imperyo ay hindi kailanman para patayin ang emperador. Humingi ng paliwanag si Nox tungkol sa tunay na ibig sabihin nito. Isang malamig at nakakatakot na ngiti ang lumitaw sa mukha ni Roman habang ipinaliwanag nitong kapag napagtanto ng lahat na maging ang Imperial Palace ay hindi naligtas, at tuluyan ng mawala ng tiwala ang mga maharlika sa emperador dahil sa ginawa nitong pagtakas, hindi na maibabalik sa dati ang kalagayan ng Valhalla. Samantala sa wasak na Imperial Palace ng Valhalla, agad nang nagsimulang makita ang epekto ng plano ni Roman. Mag-isang nakatayo si Marquis Belfier sa gitna ng wasak na bulwagan ng trono habang napapalibutan ng dugo at mga bangkay ng mga kasamahan nitong opisyal. Nalulunod sa pag-iisip si Marquis Belfier habang pilit inuunawa kung bakit siya nakaligtas. Patuloy nitong kinukumbinsi ang sarili na tiyak na may partikular na dahilan si Roman kung bakit siya hinayaang mabuhay sa gitna ng malawakang patayan. Habang patuloy nitong sinusuri ang nangyari, napagtanto ni Marquis Belfier na ang pinakamalaking suliranin ngayon ay hindi na itinuturing na ganap na makapangyarihan ang imperyo ng Valhalla. Biglang may boses na sumingit at nagtanong kay Marquis Belfier kung paano ito nakaligtas kay Roman Dimitri. Napabigla si Marquis
Marquis Belfier at agad na lumingon. Laking gulat nito nang makitang muli nang nakaupo ang emperador sa wasak nitong trono, na tila bigla na lamang lumitaw nang walang anumang ingay. Malamig na tinitigan ng emperador si Marquis Belfier at napansin nitong tila hindi natuwa ang opisyal sa muli nitong paglitaw. Dahil sa matinding kaba, agad na yumuko si Marquis Belfier at ipinaliwanag na nagkataon lamang na hindi siya napatay. Pagkatapos nito, agad na ibinaling ng emperador ang pansin sa digmaan at nagbigay ng panibagong utos. Inatasan nito si Marquis Belfier na agad bawiin ang karamihan ng mga hukbo mula sa front line. Iniutos din ng emperador na mag-iwan lamang ng pinakamaliit na puwersang kailangan upang pabagsakin ang Hernard, habang ang lahat ng natitirang lakas ng imperyo ay lalaan na lamang laban kay Roman. Samantala lumitaw ang malinaw na katotohanan ng tunay na nagwagi sa labanang ito ay si Roman. Tinanggap naman ni Marquis Belfier ang nakahihiyang pagkatalo at marahang yumuko. Mula sa sandaling iyon, hindi na naibalik ang dating lubos na katapatan ng mga pinuno ng Valhalla sa kanilang baliw na emperador. Tuluyan nang nabasag ang tiwalang matagal nilang pinanghawakan. Samantala sa malayong frontline ng Hernard, patuloy pa ring nag-aalab ang matinding digmaan sa ilalim ng madilim na kalangitan ng gabi. Taos-pusong nagpahayag ng pagsisisi si Sanchez dahil kinailangan pang magtipon ni Duque Vito ng isang napakalaking hukbo at sumabak sa madugong digmaang ito para lamang sa kanya. Sa gitna ng labanan, buong lakas na iwinasiwas ni Duque Vito ang napakalaki nitong palakol at malakas na pinalipad pa atros ang isang knight ng Valhalla. Sa halip na pansinin ang paghingi ng tawad, mariing sinabi ng Duque na magtuon na lamang ng pansin sa labanan. Para kay Duque Vito, mas mabuting makapatay pa ng isa pang kalaban kaysa magsayang ng oras sa mga walang saysay na salita, dahil hindi pa tapos ang digmaan. Ngunit sa kasagsagan ng matinding labanan, biglang natigilan si Duque Vito. Agad itong napalingon ng marinig ang isang malakas na hudyat na umalangaw sa buong madugong larangan. Kasabay nito nabalot ng matinding kaba si Sanchez nang mapagtanto nitong ang tunog na iyon ay opisyal na utos ng pag-atres ng hukbo ng Valhalla. Pagkarinig sa hudyat, agad na itinigil ng mga knight ng Valhalla ang kanilang walang humpay na pag-atake. Nagkatinginan lamang sila bilang kumpirmasyon bago tuluyang umatras. Sunod-sunod na tumalon mula sa pader ng kuta ang mga mananakop at mabilis na umurong sa dilim ng gabi habang tahimik na pinagmamasdan ni Duque Vito ang nangyayari. Sa malawak na tanawin ng larangan, makikitang ang napakalaking hukbo ng Valhalla ay mabilis na lumalayo habang sabay-sabay na umaatres. May luha ng ginhawa sa mga mata, hindi napigilan ng mga batang swordsman ang labis na kasiyahan ng mapagtanto nilang tuluyan ng umatras ang mga kalaban at nalampasan nila ang halos imposibleng pagkugkob. Kasabay nito, isang napakalakas na sigaw ng tagumpay ang umalangaw sa buong kuta habang ipinagdiriwang ng mga nakaligtas na sundalo ang kanilang pinaghirapang tagumpay at pagkaligtas.